Sa patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mailikas sa mga Pilipinong apektado ng sigalot sa Middle East, tuloy-tuloy ang ginagawang mga hakbang ng administrasyon ng Pangulong Marcos para maasistihan ang mga ito. Bahagi niyan ang karagdagang mga OFW na napauwi na ng bansa lulan ng chartered flight. Tungayan ang balita ni Alvin Pelovelio. Nasa 370 na mga Pilipino galing sa Middle East ang ligtas na napauwi sa bansa ngayong Huwebes. Nalula ng ikatlong chartered flights ng pamahalaan. Bahagi sila ng 6 na chartered flights na pinondohan ng pamahalaan para sa pagdilikas ng mga overseas Filipino workers na nanggaling sa mga bansa sa gitnang silangan bilang bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay ang pangatlong charter flight na pinag-utos ng ating Pangulo na isagawa. At itong charter flight na ito ay manggagaling sa UAE at lubos na pasasalamat natin sa UAE authorities sa pag-facilitate ng mga kinakailangan para makalipad itong flight na ito. 319 Filipinos ang... Tiniyak naman ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro bilang chair ng ASEAN na pangunahing focus ng pamahalaan ng labor migration tungo sa pakikipag-ugnayan, paglago ng ekonomiya, kasabay ng pagdalo nito sa Business Forum. Sa gitna yan ng oil crisis na kinaharap ng bansa at epekto sa ekonomiya na nagpapatuloy na sigalot sa Middle East. There has been a constant discussion between us. And of course, this is also a mandate coming from the President. The MW every now and then tries to repatriate the Filipinos who really wanted to leave. I wanted to say this because all of our embassies around the world, 101 as of now, have contingency plans. During that meeting, again, we had political statements that this situation in the Middle East should really de-escalate. Ang Migrante Pilipinas bumuna ng sariling grupo para tumulong sa mga Pilipino sa gitnang silangan na hindi umanon abot ng tulong at suporta ng pamahalaan. Pero pangamban nila kung papaano nga ba maililikas ang nasa mahigit 2.5 million na mga Pilipinong nakabase sa Middle East sakaling lumala pa ang sigalot. Tinitignan natin na yung 2.5 million na Pilipino documented and undocumented sa Middle East ay paano maililikas yun once na lumala ang gera. It's almost 20 days na ngayon yung gera, pero ever since yung first week pa lang nanawagan na kami na kung pwede iligtas na yung mga kababayan natin. Samantala sa isang pahayag, kinundina naman ng Ministry of Foreign Affairs ng Qatar ang pag-atake ng Iran sa Ras Laffan Industrial City na nagdulot na malubhang pinsala sa pasilidad. Papasok na sa ikatlong linggo ang sigalot sa gitnang silangan na nagsimula noong Pebrero. Para sa EuroTV News, Alvin Pelovelio sumasaludo sa bawat Pilipino.